Breaking news mga kabayan, mga Chinese secret agents, nagpapanggap nga bang mga fishermen? Bakit nila ito ginagawa? Pangalawang breaking news, Russia pinalipad na ang kanilang bagong intercontinental ballistic missile. Sunod na breaking news, pagdami ng mga espiya sa Pilipinas, inalmahan ng mga senador. At ang panghuling breaking news, US Navy sa Red Sea, umalis na nga ba? Bago tayo magumpisa, baka pwedeng palike ang video na ito. Malaking bagay na po to sa aming mga content creators. Maraming salamat. Noong Huwebes, nagpaputok ang Russia ng Hypersonic Intermediate Range Ballistic Missile sa Dnipro, isang syudad sa Ukraine. Ito ay bilang tugon nila sa US at UK na nagpapahintulot sa Kiev na atakihin ang teritoryo ng Russia gamit ang mga Western advanced weapons. Sinabi ng Pangulo ng Russia na inatake ng Moscow ang isang military facility ng Ukraine gamit ang isang bagong medium-range hypersonic ballistic missile na kilala bilang Oreshnik, at nag-warning din ito na mas marami pa ang susunod rito. Ayon sa pahayag ni Putin sa isang address to the nation, ang regional conflict sa Ukraine noong nakaraan ay pinrovoked umano ng West at ito ay naka-acquire ng elemento ng pagiging isang global character. Sinabi ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na ang paggamit ng bagong missile ay umabot sa isang malinaw at malubhang escalation sa digmaan at ito ay nanawagan ng isang malakas na worldwide condemnation. Sinabi naman ng isang opisyal ng US na inabisuhan ng Russia ang Washington ilang sandali bago ang pag-atake nito, habang ang isa naman ay nagsabi na binili na ng US ang Kiev at mga kaalyado upang maghanda para sa posibleng paggamit ng naturang armas. Una nang iminungkahi ng Kiev na nagpaputok ang Russia ng isang intercontinental ballistic missile, isang sandata na idinisenyo para sa malayo ang mga nuclear strike at hindi kailanman ginamit sa digmaan. Ngunit ang mga opisyal ng US at NATO ay inulit ang paglalarawan ni Putin sa sandata bilang isang intermediate range ballistic missile na may mas maikling range na abot hanggang 3,000 hanggang 5,500 km. Samantala, sa iba pang mga balita, Senator Risa Hontiveros nagpahayag na may bago umanong impormasyon na nakalap tungkol sa pagkakaroon umano ng espiya ng China sa Pilipinas, at ito ay sinasabing sa pamamagitan umano ng Pogo. Ang pahayag na ito ay kasunod ng mga investigasyon na isinasagawa ng Senado kaugnay sa mga krimen na kinasasangkutan ng Philippine Offshore Gaming Operator o kilala bilang Pogo. Base sa senador, ang mga impormasyon na ito ay kanyang isisiwalat sa isang pagdinig ng Senate Committee on Women and Children, Family Relations and Gender Equality. Siguro po abangan na lang dun sa susunod at huling pagdinig, pero gaya ng nabanggit ko kanina, doon ay balak po namin tie up yung loose ends na napitin pa nung nakaraang hearing. Yung mga explosive na revelations dun sa Al Jazeera interview na finalo up po ng aming Zoom interview dun sa isang nakasama ni Shi Zhejiang dun sa bilangguan sa Thailand, at syempre yung ding misteryosong persona ni Mary Ann Maslog. Ang nasabing pagdinig tungkol sa mga bagay na ito ay nakatakdang maganap sa susunod na linggo. Sinasabing iimbitahan sa nasabing pagdinig sina Alice Guo, Cassandra Leong, Tony Yang at ang sinasabing mag-ama na naaresto sa Cebu Pogo Hub. Dagdag pa dito, sinasabing ang isa pa sa pag-uusapan sa nasabing hearing ay ang mga hakbang na gagawin ng Senado kaugnay ng mga batas kontra sa Pogo. Ito ay sa kabila ng inilabas na executive order na pagbaba ng Pogo sa bansa, na base din kay Senator Hontiveros, na may ilan pa ring detalye na hindi pa gaanong malinaw. Kaya sa next hearing, ilalahad po natin yung mga reforma sa batas na kailangang isulong dito sa Senado dahil sa napakaraming irregularidad at policy gaps
na nakita natin sa pagkalat ng pogo at ng mga kaakibat nitong krimen. Susubukan din umano nilang alamin kung sino nga ba ang mga malalaking tao sa likod ng sinasabing Pogo Operation sa mga susunod na hearing tungkol dito. Samantala, sa iba pang mga balita sa ating bansa, mayroon umanong mga namataang peking fishing boat ng China sa West Philippine Sea. Ayon sa pahayag ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, nagde-deploy umano ang China sa West Philippine Sea ng mga military vessel. Pinalilitaw daw na mga fishing boat ang mga ito, ngunit ang sakay naman ng mga ito ay mga miyembro ng Chinese Coast Guard at Chinese Navy. Ayon pa sa nasabing representative, kung noong una ay kilala ang China sa mga peking produkto, ngayon naman ay mayroon na din umano silang mga peking fishing boat. Dagdag pa ng mambabatas, ang impormasyon daw na ito ay nakabatay sa pahayag ni Defense Secretary Gibo Teodoro matapos ang pagbisita ng US counterpart nito sa Palawan. Pinaniniwalaang may mga military personnel din ang China na ipinapasok sa Pilipinas na nagkukunwari na nagtatrabaho sa Pogo. Ngunit ang totoong layunin ng mga ito ay magsagawa ng surveillance. Sinasabing patuloy sa paggigit ang China sa sinasabi nilang 9-dash line at hindi pa din nito kinikilala ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea na kaugnay sa inilabas na kautusan ng The Hague noong 2016. Ang USS Abraham Lincoln aircraft carrier ay umalis sa volatile Red Sea sa gitna ng pag-atake ng Houthi. Nagtapos ang 3-month deployment nito, leaving West Asia without a US carrier strike group. Ayon sa ulat ng Cradle, malamang nalilipat ang USS Harry S. Truman sa Mediterranean Sea. Noong June, ang huling pagkakataon na umalis ang US Navy sa region without a carrier strike group. Nangyari ito after it came under sustained missile and drone attacks from Yemen's Houthis. Sinabi ni Houthi spokesman Brigadier General Yahya Sari, "Tinarget namin ang US aircraft carrier Lincoln na matatagpuan sa Arabian Sea gamit ang ilang cruise missile at drone habang naghahanda itong mag-launch ng mga operasyon laban sa aming bansa. Matagumpay na naabot ng operasyon ang mga layunin nito." Later, sinabi ng mga Houthi na umatras ang warship ng hundreds of missiles palayo sa Yemeni coast. Sinabi ng US Central Command na walang nasaktan at walang warship ang nasira sa mga pag-atake ng mga Houthi. Sinisisi ng mga Houthi ang US at UK for turning the Red Sea into a zone of military tension. Ang mga Houthi ay patuloy na binobomba ang mga commercial and military vessels sa loob at paligid ng Red Sea. Tinarget din ng Yemen-based group ang mga shipping sa Gulf of Aden at Indian Ocean. Inaangkin nila na ang kanilang mga pag-atake ay tanda ng kanilang pakikiisa sa mga Palestinian sa gitna ng Israel's Gaza War. Sa likod ng maraming mga tensyon at conflict sa mundo, may isang bansa na laging nababanggit, Iran. Dati itong makapangyarihang imperyo, pero unti-unti itong nawalan ng impluensya. Ngayon, sinusubukan ng Iran na magkaroon ng impluensya sa politika sa rehiyon. Pero ang tanong, ito ba ay isang mastermind na naglalaro ng isang komplikadong game of chess? Ano nga ba ang gusto ng Iran? At paano naiimpluwensyahan ng kasaysayan nito ang relasyon nito sa ibang bansa sa kasalukuyan? Heto ang 5 dahilan kung bakit ang Iran ay kasangkot sa maraming conflict. Una sa lahat, para maintindihan ng Iran sa 21st century, kailangan nating balikan ang nakaraan. Matatagpuan sa gitna ng Asya, ang Iran ang tahanan ng isa sa mga pinakamatandang sibilisasyon sa buong mundo. Sa tuktok ng Persian Empire, may halos 50 milyong tao ang naninirahan dito. Kalahati ng populasyon ng mundo noong panahong iyon. Kaya't marami sa mga namumuno sa Iran at maging ang mga karaniwang tao ay naniniwala na may maluwalhating nakaraan ng Iran at nararapat itong magkaroon ng mahalagang papel sa rehiyon at sa mundo. Sunod-sunod na imperyo ang namuno sa Iranian Plateau sa loob ng daan-daang taon. Nang bandang 7th century, dumating ang mga Muslim Arab armies na nagdala ng Islam sa rehiyon. Pagsapit ng 20th century, nakilala ang Iran sa buong mundo nang matuklasan ng British ang langis dito. Bagamat hindi sinakop ng British ang Iran,
ang paglikha ng Anglo-Iranian Oil Company na kalaunan ay naging BP ay nagbigay sa kanila ng malaking impluensya sa bansa. Noong 1953, isang coup na isinagawa ng US kasama ang tulong ng British ang nagpabagsak sa demokratikong halal na punong ministro na si Muhammad Mossadegh na nag-nationalize ng langis ng bansa. Nagresulta ito sa embargo West na nakaapekto sa ekonomiya. Ang pro-Western na si Shah Muhammad Reza Pahlavi ay namuno ng 26 years sa ilalim ng relatibong mapayapang pamamahala hanggang 1979. Ito ang leader na tinaguri ang Father of Revolution, si Ayatollah Ruhollah Khomeini. Pagbalik niya sa Iran, agad niyang ipinatupad ang kanyang mga layuning pampolitika at binuo ang isang bagong Iran na nakasentro sa relihiyon. Isa sa mga naging epekto nito ay ang pagkasira ng alyansa ng Iran sa mga Western powers, lalo na ang US. Nagkaroon ng matinding tensyon noong inatake ng mga estudyanteng sumusuporta sa bagong rehimen ang Embahada ng Amerika sa Tehran, na nagdulot ng isang 444 days na krisis. Sa mga sumunod na dekada, patuloy ang mga alitan sa pagitan ng Iran at US. Tulad noong 1988, nang aksidenteng ma-shootdown ng US Navy ang isang Iranian passenger plane na may sakay na 290 na tao, kabilang ang 66 na bata. Noong 2020, matapos ang ilang buwang tensyon, isang mataas na Iranian general, si Qasem Soleimani, ang pinatay sa isang airstrike ng US na sinabing ginawa nila bilang self-defense. Noong 2023, sa kasagsagan ng Israel-Gaza War, naiulat ng US ang mahigit 170 na pag-atake mula sa mga Iran-backed militias sa kanilang mga base sa Middle East. 3 sundalo ang nasawi at nagbanta ang US ng matinding aksyon na nagresulta sa pagbawas ng mga pag-atake. Upang mapanatili ang impluensya nito, naghahanap ang Iran ng mga kaalyado tulad ng Russia. Inaakusahan ng US ang Iran na nagbibigay ng armas sa Russia para sa giyera nito laban sa Ukraine. Sa rehiyon naman ng Middle East, may dalawang pangunahing karibal ang Iran, ang US at ang Israel. Upang ipagtanggol ang sarili, gumawa ang Iran ng isang network ng mga kaalyado at proxy na kilala bilang Axis of Resistance, isang paraan para ma-deter ang mga atake laban sa kanila. Malaki ang naabot ng impluensya ng Iran sa Middle East, at ginagawa nila ito gamit ang mga alyansa sa mga militia group na tinatawag na proxies. Kasama dito ang Hamas sa Gaza, Hezbollah sa Lebanon, ang Houthis sa Yemen, at iba pang mga grupong armado sa Iraq, Syria at Bahrain. Marami sa mga grupong ito ay tinatawag na teroristang organisasyon ng ilang Western countries. Pero laging may espasyo para sa plausible deniability ang Iran. Ibig sabihin, pwede nilang sabihin na hindi sila direktang sangkot. Ayon sa kanila, ang mga resistance groups sa rehiyon ay hindi tumatanggap ng direktang utos mula sa Islamic Republic. Noong October 7, 2023, inatake ng mga militante ng Hamas ang Israel, na nagresulta sa pagkamatay ng 1,200 na tao. Ang insidenteng ito ang naging mitya ng pinakamatinding digmaan sa kasaysayan ng Palestinian-Israeli conflict. Bagamat itinanggi ng Iran na may kinalaman sila sa atake, hayagan nilang sinuportahan ang aksyon ng Hamas. Simula noon, sinusubukan ng Iran na magbigay ng moral support sa Hamas na kasalukuyang nasa ilalim ng matinding presyon nang hindi naman sila direktang madamay sa giyera kasama ang US o Israel. Hindi lahat ng grupo sa Axis of Resistance ay may parehong ugnayan sa Iran. Hezbollah ang pinakamalakas sa mga proxy na ito, at ito ang crown jewel ng Iran's Axis of Resistance. Ang Hezbollah na nabuo noong 1980s ay nakabase sa Southern Lebanon at nagdadala ng banta sa hilagang bahagi ng Israel. Isa sa mga iniisip sa Tehran ay gustong unahin ng Israel na wasakin ang Hamas bago sila mag-focus sa Hezbollah. Dahil dito, posibleng gumuhit ng linya ang Iran para siguraduhing magiging matindi ang laban sa pagitan ng Israel at Hezbollah bago pa ito humantong sa direktang atake laban sa Iran. Isa pang problema ng Iran ay ang Saudi Arabia.
Ang Saudi Arabia ang pinakamalaking Sunni power sa Middle East, habang ang Iran naman ang pinakamalaking Shia power. Ang kanilang alitan ay nag-ugat sa magkaibang pananaw tungkol sa kung sino ang dapat pumalit kay Propeta Muhammad. Bagamat hindi pa sila nagkaroon ng direktang digmaan, matagal na silang naglalaban sa proxy conflicts. Ang Iran bilang pinakamalaking Shia state sa rehiyon ay itinuturing ang sarili bilang natural na leader ng mga Muslim, lalo na ng Shia community. Sinusubukan nilang pahinain ang posisyon ng Saudi Arabia sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga Houthis. Simula nang magsimula ang civil war sa Yemen noong 2015, nakikipaglaban ang mga Houthis sa gobyerno ng Yemen at sa Saudi Arabia. Noong 2023, mas tumindi ang tensyon nang targetin ng mga Houthis ang Red Sea, isang mahalagang shipping route para sa pandaigdigang kalakalan. Kontrolado na ngayon ng Houthis ang halos kalahati ng Yemen. Tulad ng Hezbollah, nakikinig sila sa Iran pero hindi sila direktang sumusunod sa bawat utos nito. Bagamat sinasabi ng Iran na hindi sila nagbibigay ng armas sa Houthis, inaamin nilang sinusuportahan nila ang grupo sa politika. Pinakita rin ng Iran ang kanilang political allegiance sa Syrian Civil War. Sa digmaang ito, nasa panig ng gobyerno ang Iran laban sa mga rebelde na suportado ng Saudi Arabia at mga Western nations. Sinusuportahan nila ang gobyerno ni Bashar al-Assad hindi dahil sa ideolohiya kundi dahil sa pragmatismo. Ganito rin ang dahilan kung bakit sinusuportahan ng Iran ang Hamas kahit na Sunni ito. Ipinapakita nito na ang strategic goals ng Iran ay madalas na mas malawak kaysa sa relihiyon. Sa tuwing may banta mula sa labas, hindi nagdadalawang isip ang Iran na suportahan ang mga grupong hindi naman nila karelihiyon. Sa huli, sinusubukan ng Iran na panatilihing malayo ang labanan sa mismong teritoryo nito. Heto na ang ating panghuling dahilan. Simula noong natapos ang Iran-Iraq War sa isang ceasefire noong 1988, hindi na nakipagdigmaan ang Iran sa sariling lupa nito. Ang mga tangke ay Iraqi, ang bayan ay Iranian. Malaki ang epekto ng digmaang ito sa Iran dahil kahit halos 3 beses ang laki ng Iran kaysa Iraq, hindi nito nagawang talunin ang kalaban. Maraming sibilyan ang namatay at makikita ang takot at kaguluhan sa kanilang paglikas. Sa huli, sinusubukan ng Iran na panatilihing malayo ang labanan sa mismong teritoryo nito. Heto na ang ating panghuling dahilan. Simula noong natapos ang Iran-Iraq War sa isang ceasefire noong 1988, hindi na nakipagdigmaan ang Iran sa sariling lupa nito. Ang mga tangke ay Iraqi, ang bayan ay Iranian. Malaki ang epekto ng digmaang ito sa Iran dahil kahit halos 3 beses ang laki ng Iran kaysa Iraq, hindi nito nagawang talunin ang kalaban. Maraming sibilyan ang namatay at makikita ang takot at kaguluhan sa kanilang paglikas. Matagal bago nakabawi ang Iran mula sa digmaan. Mula noon, nakatuon na ang estratehiya ng militar ng Iran sa pag-iwas sa direktang labanan. Kaya't nag-focus sila sa pagpapalakas ng kanilang missile program. Ang mga missile na ito ay ginagamit bilang panakot laban sa mga posibleng umatake sa Iran, habang nagbibigay din ng kapangyarihan sa bansa na magpakita ng lakas ng hindi direktang nakikipagdigma sa ibang estado. Pero tila nagbabago na ang estratehiya ng Iran. Noong January 2024, inatake ng Iran ang mga tinatawag nilang kalaban sa Iraq, Syria at Pakistan. Ang Pakistan naman, upang hindi mawalan ng muka, ay gumanti. Para sa Tehran, ang mga hakbang na ito ay defensive. Pero para sa ibang bansa sa rehiyon, ito ay malinaw na offensive. May mga nangangamba na dahil sa digmaan sa Gaza, humina ang kredibilidad ng Iran bilang isang regional deterrent. Ngayon, posibleng bumawi ang Iran gamit ang nuclear deterrence, ang tinatawag na ultimate deterrent. Sabi ng US, hindi namin papayagan ng Iran na makakuha ng nuclear weapons. May mga diplomatikong hakbang na ginawa ng West upang pigilan ang Iran sa pagdevelop nito. Pero noong 2018, umatras si President Trump mula sa isang mahalagang kasunduan na naglalayong tiyakin ito. Tinawag niya ang kasunduang ito na isang horrible one-sided deal. Gayunpaman, noong pagtatapos ng 2023,
Iniulat ng US intelligence na malapit na ang Iran, ilang linggo na lang daw, sa paggawa ng nuclear weapon. Ano nga ba ang gusto ng Iran sa rehiyon? Ang Islamic Republic ng Iran ay hindi pa nararating ang karamihan sa mga layunin nito. Gusto rin nitong makita bilang nangungunang estado sa mundo ng mga Muslim. Ngunit ito rin ay isang bansang matagal nang nasa ilalim ng arms embargo at mas kaunti ang ginagastos sa militar kumpara sa mga karibal nito sa rehiyon. Sa core nito, ang pangunahing layunin ng Iran ay self-preservation, pananatili sa kapangyarihan at proteksyon sa sarili nitong estado. Ang kwento ng Iran ay hindi lang tungkol sa kasaysayan o politika. Ito ay kwento ng survival. Simula noong Iran-Iraq War, malinaw na ang mga hakbang ng Iran ay nakatuon sa iwasan ang muling maging battlefield ang kanilang sariling teritoryo. Pero habang sinusubukan nilang protektahan ang kanilang bansa, lumalabas na ang kanilang estratehiya ay nagiging mas agresibo na nagdadala ng tensyon sa buong rehiyon. Ang tanong ngayon, kung ang Iran ay malapit ng makagawa ng nuclear weapon, ito ba ang magiging paraan nila para masiguro ang kapayapaan o magiging mitya ng mas malawak na digmaan? Sa isang banda, maaaring ito ang kanilang ultimate defense, pero sa kabilang banda, ito rin ang maaaring mag-trigger ng mas matinding reaksyon mula sa ibang bansa tulad ng US at Israel. Ang dynamics ng Middle East ay tila isang ticking time bomb at ang bawat galaw ng Iran mula sa kanilang missile program hanggang sa kanilang mga alyansa ay may domino effect na naaapektuhan ang buong mundo. Sa huli, mahirap hulaan kung saan hahantong ang lahat ng ito. Pero ang tiyak, ang mga aksyon ng Iran ay hindi lang tungkol sa geopolitics. Ito rin ay labanan para sa kanilang kinabukasan. Ang kwento ng Iran at ang kanilang napakahabang laban para sa survival sa isang napakakomplikadong rehiyon. Ano sa tingin nyo? Tama ba ang ginagawa ng Iran para protektahan ang sarili nila? O may mas maayos bang paraan para maabot nila ang kanilang mga layunin nang hindi naaapektuhan ang ibang bansa? Comment down below ang inyong mga opinyon. Gusto kong marinig ang pananaw nyo. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at i-share at syempre, subscribe na rin para sa mas marami pang ganitong content. Hit the notification bell para hindi nyo ma-miss ang susunod na kwento natin. Salamat sa panonood.